Kahit na parang hindi ko pisikal na ginagawa ito, nakikita ko pa rin ang lahat at nakikita ko silang gumagalaw at patuloy lang akong bumaril hanggang sa huminto sila sa pagdalaw. Tinutukan ko ang ulo nila at ganoon. At nang makita kong gumagalaw pa sila, kahit na parang nasa ganitong uri ng estado ako, ayaw ko namang magdusa sila sa sakit ng sabay-sabay. Enero 1, 2018 ito. Si Scott Kologi ito. Pinatay niya ang karamihan sa kanyang pamilya ilang segundo bago sila lahat mag-enjoy sa bagong taon. At nakaupo sa tabi niya ang isa sa mga huling natira sa kanyang pamilya. Dahil siya ang kanyang guardian, kailangang makarinig ng kanyang kapatid kung gaano kabilis nawasak ang kanyang buhay. Lumalabas na mas komplikado pala ang kwentong ito kaysa sa hitsura nito. Sa katunayan, matagal nang nagbuo ng bagyo bago nagwakas ng trahedya ang pamilyang Kologi. Hindi lang sa bahay kung saan sila nakatira, kundi pati na rin sa isip ni Scott. Kaya sabihin na lang natin na walang duda na hahatiin kayo ng kwentong ito. Ito ang kwento ni Scott Kologi. Bago tayo sumabak sa buong kwento, maglaan kayo ng sandali para pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang nakakaganyak na totoong kwento ng krimen na nagbubunyag ng madilim na katotohanan sa likod ng mga cold case. Siguraduhing i-on ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng update at manatiling updated sa bawat nakakagulat na development. Gusto ko rin marinig sa inyo. Mag-iwan ng comment sa baba at sabihin nyo kung saang bansa kayo nanonood. Kamangha-mangha kung gaano kalayo ang paglalakbay ng mga kwentong ito at kung gaano karaming tao sa buong mundo ang naakit sa pagbubunyag ng katotohanan. Ang suporta ninyo ang nagpapanatili sa mga kwentong ito na buhay, nagbibigay pugay sa mga biktima, at nagpapaalala sa atin kung bakit hindi dapat kalimutan ang mga kasong ito. Ngayon, simulan na natin. Mga 30,000 na Amerikano ang nakatira sa Long Branch, New Jersey, kung saan tayo magsisimula ngayon. Sinusubukan ng lugar na kalimutan ang nakakakilabot nitong kasaysayan. Siyempre, sagana ang isda at malinis ang hangin. Sa totoo lang, hindi mo asahan na mangyayari ang ganitong bagay doon. Gayunpaman, iyan ang problema sa mga lugar tulad ng Long Branch. Madalas na nakatago sa pinakamadilim na sulok ang pinakamadilim na lihim. At habang nagwawakas ang 2017, isa pang nakakakilabot na lihim ang maiukit sa kasaysayan nito. Kabilang sa maraming pamilya na nakatira sa Long Branch ay ang pamilyang Kologi. At sa lahat ng ulat, normal sila, mainit-init, magkakaugnay, at tunay na mapagmahal. Ang uri ng tahanan kung saan ipinagdiriwang ng malaki ang mga kaarawan ng pamilya ay ang kanilang tirahan sa Wall Street. Pinahahalagahan ang mga Sunday dinner at kahanga-hanga ang Pasko. Ang dalawang magulang ng pamilya ay si Linda Kologi, 42 anyos, at si Steven Kologi na 44 anyos. Sila rin ang uri ng magulang na talagang swerte ng karamihan sa mga anak. Suportado, maasikaso, mapagmahal, at buong pusong nakatuon sa kanilang mga anak. Sama-sama nilang pinalaki ang 4 na anak, ang kanilang anak na babae na si Brittany, ang 2 mas batang lalaki na sina Scott, at isa pang kapatid, at ang panganay na si Steven E.A. Hindi doon natapos ang pamilya, dahil si Adrian Kologi, ang matagal ng partner ni Linda, at ang kanyang kasamang si Mary Schultz, ay nakatira sa basement apartment. Sa ibabaw, puno ng pag-ibig at buhay ang bahay. Gayunpaman, may isang malinaw na iba sa loob ng init na yon. Alam ng pamilya ni Scott na may developmental challenges siya, at siya ang isa sa pinakabata sa mga anak. Dahil sa mga karagdagang hamon na ito, nag-enroll siya sa special education program na idinisenyo para suportahan ang mga bata na nangangailangan ng karagdagang tulong. Dahil doon, nakalulungkot na napakalimitado ng kanyang social circle. Hindi siya talaga nakipag-usap sa ibang bata maliban sa pamilya, at kahit na ganoon, nahirapan siyang makipag-ugnayan sa kanila. Sa pagbabalik tanaw, sa tingin ko ay perpektong sinabi ito ng isa sa kanyang nakatatandang kapatid. Si Scott ay hindi kumikilos tulad ng karaniwang 16 na anyos. Sinabi na protektado at nag-isa siya. Gayunpaman, naniniwala pa rin siya kay Santa Claus at bawat gabi ay natutulog sa kwarto ng kanyang mga magulang. Walang duda na parehong protektibo ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ina. Si Linda ay maghahanda pa ng iba't ibang pagkain para sa kanya ayon sa kanyang gusto, habang malapit na binabantayan siya. Ngunit gaano man kalakas ang pag-ibig sa tahanan ng pamilya, hindi nito maitago ang kanilang mga alalahanin dahil may mga nakatagong takot na umiiral sa kailaliman.
Marahil ay may higit pa sa nangyayari kay Scott, gaya ng matagal ng pinaniniwalaan ng pamilya. At hindi lang ako tumutukoy sa maliliit na delays sa development. Tumutukoy ako sa isang bagay na mas nakababahala. Iniisip ni Linda na maaaring brain tumor ito, kaya ito nagpapakita sa ganitong kakaibang paraan. Iniisip din niya na maaaring ipaliwanag nito ang kanyang kakaibang pag-ugali, kahit na hindi ito na-diagnose. Sa huli, magkukonklusyon ang mga doktor na malamang ay may autism si Scott at malinaw ang kanyang mga sintomas. Nahirapan siyang basahin ang social cues, nagpapakita ng malalaking obsessive-compulsive behaviors at emosyonal, parang nakatira siya sa ganap na ibang time zone. Minsan ay sobrang flat si Scott. Maaaring reserved at seryoso siya, pero palagi siyang mabait at masunurin. Mahalagang tandaan na walang nakakita sa kanya na maging violent. Tungkol sa kung paano siya tinitingnan ng mga nasa labas ng pamilya, lahat ay sumasang-ayon na magalang, kalmado, at halos hindi napapansin. At iyan ay dahil ang pamilya, video games, telebisyon, at libro ang pangunahing pokus ng kanyang mundo. Iyon lang. Mukha rin siyang mahal na mahal ang kanyang mga magulang at lahat ng kapatid, kahit na hindi siya masyadong emosyonal. Mula sa labas, mukhang maayos na inaalagaan ng pamilyang Kologi si Scott. Binigyan nila siya ng pag-ibig, structure, at pinakamahalaga, panlabas na proteksyon. Hindi nila alam, gayunpaman, na ang panloob na mundo ni Scott ay nakalulungkot na lumalamig habang binibigyan siya ng init ng pamilyang Kologi, at may nagbabago sa kailaliman niya, pero walang nakapansin o gustong aminin ito. Ang mga senyales ay unti-unting lumala sa paglipas ng panahon. Nagsimula ng mang-stalk kay Scott ang mga hallucinations. Nagsimulang bumuo ang mga kakaibang ideya at inilarawan niya ang mga nakakabahalang impulses na hindi niya mapigilan. Maaari itong ilarawan bilang visceral emotions na hindi niya maipahayag. Karamihan nito ay ididismiss ng pamilya bilang si Scott lang na may karaniwang kakaiba at umaasa pa sila na lilipas ito. Pero ang katotohanan ay mas malungkot at madilim. Habang patuloy na umingiti ang pamilyang Kologi, unti-unting nawawasak ang isip ni Scott. Nagsimula si Scott na mag-isip ng pagsakit sa iba sa mga taon bago ang 2017. At hindi ako tumutukoy sa casual o irrational moments ng galit sa isang tao. Sa halip seryoso, sinasadya at walang dahilan. Pinakakakilakilabot, ang mga damdaming ito ay nanatili. Sa katunayan, halos buong 2016 na at 2017 ay may fantasies si Scott ng pagsakit sa kanyang pamilya. At ang mga ito ay sinasadyang talakayan na ginagawa niya sa sarili, kaysa sa mabilis na violent thoughts lang. Kapag mahirap ang araw ni Scott, magsasabi siya ng gaya ng, may masasamang thoughts ako. Nang tanungin siya ng kanyang tiyahin sa panig ng ina kung ano ang ibig sabihin nito, sasabihin niya na iniisip niya ang pagsakit sa mga tao. Madalas niyang kakaharapin si Linda na naiintindihang nababahala. Hiniling niya na tulungan ang anak sa pamamagitan man ng therapist o doktor. Nakalulungkot, palaging tatanggi si Linda at ididismiss ito na parang walang problema. Ang pangunahing teorya ay ayaw lang niyang makita si Scott bilang posibleng mapanganib. Gayunpaman, mahirap matukoy kung bakit talaga. Hanggang sa punto na pinapayuhan niya ang kanyang kapatid na babae na huwag sabihin sa iba. Hindi sa doktor, hindi sa school at lalong hindi sa authorities. Dahil maaaring tanungin si Scott, ilagay sa institusyon, o alisin kung talagang naintindihan ng labas ng pamilya kung ano ang iniisip niya. Ang mga layunin ni Linda ay hindi masama. Tunay siyang nagmamahal sa kanyang anak, at ang tanging alalahanin niya ay panatilihing ligtas ito. Trahedya, gayunpaman, iniisip niya na ang pag-ibig ang sagot sa lahat ng problema nito. Mukhang sa isang punto ay may violent idea si Scott tungkol sa pagsakit sa bata sa tabi, kaya't nagtanong pa siya sa kanyang ina kung maaari siyang makipag-usap sa school psychologist. Nakalulungkot, ang attitude ni Linda ay tanggihan lang. At pinagbawalan pa niya si Scott na makipag-ugnayan sa therapist sa hinaharap. At ang patuloy na pagpili na iyon, na incidentally ay gawa sa purong maternal love, maaaring ang sumpa na nagwasak sa pamilya. Ang problema ay ang mga thoughts ni Scott ay chronic obsessions, kaysa sa rush of fleeting ideas lang. Sinabi rin niya ito sa kanyang lolo at tiyahin. Muli, walang nag-raise ng alarm. Minsan ay nag-away pa ang pamilya tungkol dito, pero hindi ito nagresulta sa tangible action. Halimbawa, tinawagan ng kanyang kapatid ang kanilang ina noong Oktubre 2017 na nagsasabing sinasabi ni Adrienne na pinag-uusapan lang ni Scott ang pagpatay sa mga tao.
Isa na namang nakakakilabot na babala ito. Nakalulungkot, patuloy na walang ginawa si Linda. Sa halip, umaasa siya na ito ay kakaibang bagay lang sa kabataan, dark joke o face. At mukhang sinusubukan din ni Scott na itago ito sa ganoong paraan. Halimbawa, kumuha siya ng maliit na bagay na hugis baril sa family board game noong Oktubre at itinutok ito sa kanyang tiyahin at tiyuhin na nagsasabing, papapatayin ko kayo. Tumawa sila, pero sa takot na paraan, dahil ano pa ang gagawin mo? Gayunpaman, hindi na nagbibiro si Scott at hindi na fantasies lang ang kanyang mga thoughts na nakakakilabot. Hindi lang siya nagkakaroon ng hallucinations, kundi mukhang nagpaplano na rin sa kanyang isip. Isa sa pinakakakilakilabot na aspeto nito ay madalas na nakikita ni Scott ang pinkish blob na parang faceless ghost na sumisilip sa kanya mula sa bintana ng kapitbahay. Madalas ding sinasabi ni Scott sa kanyang mga magulang na nakikita niya ang transparent woman na lumulutang sa kisame. Hindi doon nagtatapos. Naririnig niya ang mga bulong na tinig mula sa hagdanan at nakikita ang mga mukha na lumalabas sa mga dingding ng kanyang kwarto. Nakakakilabot na mga bagay. Sa kabuuan, malinaw na ang panloob na mundo ni Scott ay nawawasak, at sa ilang kadahilanan, unti-unti niyang ginagawang panganib ang lahat sa paligid niya sa kanyang imahinasyon. Naging paranoid si Scott dahil dito, kahit na naniniwala siya na maaari siyang saktan ng iba. Sa huli, maaaring ma-diagnose si Scott na may GIA at posibleng neurological abnormality ayon sa school evaluation, pero hindi ito nag-work out. Maaaring medyo mahina ang diagnosis na yon sa totoo lang. Patuloy na inaalagaan si Scott sa bahay ng pamilyang Kologi. Gayunpaman, hindi sila nag-insist sa karagdagang mental health testing, malamang dahil ayaw nilang tanggapin na maaaring ganito ang nararanasan ng kanilang anak. Nakalulungkot, ang mga senyales ay nasa lahat ng dako. Kakaiba, may history pa ng mental health problems sa pamilyang Kologi. Halimbawa, iniulat na may diagnosis ng schizophrenia si Adrian Kologi, ang lolo. Sa kabilang banda, may diagnosis ng personality disorder ang isang lola. Iminumungkahi rin na na-diagnose ng bipolar disorder ang kapatid na si Brittany. Napaligiran sila nito. Kakaiba, hindi kailanman na-diagnose ng tama si Scott. Sa pagtatapos ng taon, nanatiling sobrang paranoid, sobrang fixated, at unti-unting bumagsak si Scott. Gayunpaman, sa labas ng mundo, mukhang maayos lahat. At kasama rito ang Disyembre 31, 2017, ang trahedyang araw na yon. Natural, inihahanda ng pamilya ang kanilang New Year's Eve celebration gaya ng palagi. Walang nagbago. Nagkasundo silang magdaos ng karaniwang family gathering. Naroon si Steven Nair, Linda, Brittany, Steven Ayer, ang kanyang girlfriend, tiyahin, at tiyuhin na sina Adrian, at Mary Schools sa punong bahay na araw na yon. Naihanda na ang pagkain sa kusina, at ang tatlong henerasyon ng pamilya ay suot ang party hats at party drinks. Maraming kuha ng litrato sa ganoong gabi. Gayunpaman, pinakamabuti na manalangin na walang kuhang litrato sa dulo nito. Si Scott ay naghahanda ng ibang bagay sa itaas. Kumuha siya ng kanyang phone at nagsagawa ng maraming internet searches mga 7 oras 30 minuto US habang nagsisimula ang celebration ng kanyang pamilya sa baba. Kasama rito ang terror attacks, kung maaaring tumagos ang bala ng A negatibo, 47 sa body armor, at preparation theme music. Pagkatapos, binasa niya ang artikulo tungkol sa 2017 terror attack bago sumabak sa conspiracy theories tungkol sa flat earth. Hindi mukhang impulsive si Scott sa sitwasyong ito. Sa halip, nag-calibrate siya, mentally preparing. Nakalulungkot, may semi-automatic rifle na gawa sa Amerika sa bahay ng pamilya noong gabing iyon. Pagmamayari ito ng kanyang nakatatandang kapatid, at habang karaniwang nakalok sa safe, hindi noong araw na yon. Inilipat ang baril sa katabing closet dahil unti-unting kinakalawang ang safe sa mga buwan bago ang nakamamatay na insidente. Hindi lang iyan, alam na alam ni Scott kung nasaan ang lahat at handa at malapit ang ammunition. Nangyari na obsessed si Scott sa baril na ito sa loob ng mga linggo. Pinag-aralan niya kung paano hawakan ang A negatibo, 47, nanood ng maraming YouTube videos tungkol dito, at natuklasan pa kung aling attachments ang angkop gamitin noong buwan ng Disyembre. Ngayon ay captivated siya at dumating na ang oras. Huli na sa gabi ng tahimik na umalis si Scott, umakyat, at kinuha ang baril. Nilagyan niya ng pangalawang magazine, pinuno ng ammunition, at naglagay ng foam earplugs para sa personal safety.
Pagkatapos magsuot ng black jacket at sunglasses, tumayo lang siya sa dilim, naghihintay na may umakyat. Nang umakyat si Linda para sunduin ang kanyang anak, ilang minuto bago ang midnight. Gusto niya nakasama siya ng iba sa pamilya dahil malaking milestone ang simula ng bagong taon. Nakalulungkot, nagdesisyon na si Scott noon. Walang sinabi, tumalikod si Scott at nagsimulang barilin si Linda nang buksan niya ang pinto. Mamaya, ilang minuto bago ang midnight, sinabi ng mga kapitbahay na narinig nila ang tinutukoy nilang popping noises, pero hindi fireworks. Tinamaan si Linda ng maraming beses sa malapit na distansya. Nawalan ng malay siya sa upstairs hallway ng kanyang sariling bahay ilang segundo pagkatapos bumagsak sa labas ng kwarto ni Scott. Marahil ay panahon ng pagkalito, sakit, at heartbreak ang kanyang huling araw sa lupa dahil sa malubhang sugat. Ilang sandali pagkatapos, nagmamadaling umakyat si Steven Nae, ang ama ni Scott, para tingnan kung ano ang nangyayari. Natural, hindi niya maunawaan kung ano ang natuklasan niya sa tuktok ng hagdan. Pagkatapos, itinaas ang baril, binaril ni Scott si Steven Nae ng maraming beses sa ulo, tiyan, at dibdib. Namatay agad siya. Biglang nagkatsaw sa baba ilang sandali bago. Nag-enjoy ang mga miyembro ng pamilya at bisita, pero biglang nagsitakbuhan sa takot. Nagligtas ang tiyahin at tiyuhin ni Scott sa sarili nila sa pamamagitan ng pagtakbo para sa buhay nila, pagtalon sa basement, at pagtaka sa back door. Si Steven Hare, ang nakatatandang kapatid ni Scott, ay sobrang takot na nagmadali sa front door at tumakbo sa gabi. Samantala, ang kanyang girlfriend ay tumakbo sa kusina para magtago. Natuklasan niya sina Mary Schultz, Adrienne, at Brittany sa kusina. Wala silang oras para maunawaan kung ano ang nangyayari, at walang nag-isip na tumakas sa rear door. Samantala, pababa si Scott habang hawak ang baril. Inilarawan siya ng mga nakaligtas bilang malamig at walang pakialam. Hindi siya nagsalita, lalo na hindi sumigaw o nag-rant. Malamig at walang ekspresyon ang kanyang mukha sa likod ng sunglasses. Nakita niya si Mary Schultz nang pumasok siya sa kusina. Nakalulungkot, hindi siya handa na magpatawad sa kanya. Tinamaan si Mary sa tiyan at bumagsak sa sahig ng kusina. Nakalulungkot, ang sugat na iyon ang magpapapatay sa kanya. Itinaas ni Scott ang baril malapit sa mukha ng kanyang kapatid at hinila ang trigger. Si Brittany, halos agad pagkatapos tamaan ng isang beses sa mukha at isang beses sa dibdib. Pinatay ni Scott Kologi ang kanyang ina, ama, kapatid, at malapit na kaibigan ng pamilya sa tinutukoy na mas mababa sa 2 minuto. Bigla at lubhang hindi inaasahan, huminto si Scott. Lubhang nabigla ang kanyang lolo na si Adrienne habang nakatayo sa parehong kusina kung saan pinatay niya ang kanyang kapatid. Mukhang biglang nawala si Scott sa kanyang reverie nang makita ang sakit sa mukha ng kanyang lolo. Kung epiphany man ito o pagbabago sa kanyang wart reasoning, nagdesisyon si Scott na ibaba ang baril at itigil ang murderous rampage. 14 na rounds ang pinutok sa kabuuan. Nang matapos lahat, inilagay lang ni Scott ang baril at tahimik na bumalik sa itaas, kasing bilis ng pagsisimula nito. Si Steven Hare ay nagmamadali na sa bahay ng kapitbahay at tumawag ng 911 sa labas. Ngayon ay naririnig na ang mga siren sa malayo na lumalapit. Wall Street 635, Wall Street na may Oakwood at Long. Sa kabutihang palad, dumating ang mga pulis ilang minuto pagkatapos. Dumating ang mga opisyal sa crime scene na nakahanda ang kanilang baril pagkatapos ng maraming tawag na nag-report ng active shooter sa loob ng bahay. Habang sumusulong sila, sumigaw ang isang pulisya, ipakita ninyo ang inyong mga kamay. Isang malamig na tinig ang nagsabi, nasa itaas ako. At lumabas si Scott sa landing na nakalahad ang 2 kamay. Pagkatapos ay sumuko siya ng walang laban. Sinasabi ng pulis na isang family New Year's gathering ay naging quadruple homicide mga 11 oras 45 minuto kagabi. Narinig ng mga kapitbahay ang mga putok mula sa kalsada. Lumabas ako kagabi mga midnight para tingnan kung ano ang nangyayari. Sinasabi ko na sigurado akong gunshots iyon. Kaya, tumingin ako sa labas bago mo alam, pulis dito, pulis doon, nakalinya sa buong kalsada. Sinasabi ng Monmouth County Prosecutor na isang 16 na anyos ang nakamamatay na bumaril sa kanyang ina na 42 anyos na si Linda Kologi, ama na 44 anyos na si Steve Kologi, kapatid na 18 anyos na si Brittany Kologi, pati na rin ang kaibigan ng pamilya na 70 anyos na si Mary Schultz. Ito ang larawan ng mga Kologi at ang kanilang 4 na anak sa mas masayang panahon.
Sinasabi ng prosecutor na naroon ang lolo at isang kapatid sa bahay pero hindi nasaktan. Sinasabi ng prosecutor na ginamit ng suspect ang Sentry Arm semi-automatic rifle at legal na pagmamay-ari ng isang miyembro ng pamilya ang baril. Sisingilin natin ang individual na ito ng 4 na counts ng murder at isang count ng possession of a weapon for an unlawful purpose. Bukod sa pagkuha ng buhay ng ilang miyembro ng pamilya, winasak ng mga aksyon ni Scott ang libu-libong residente ng Long Branch sa New Year's Eve. Ang shooting ay hindi kapanipaniwala at lahat sa neighborhood ay nabigla at nalungkot nang lumabas ang mga revelation na yon. Pero bago lahat yan, habang nagsiselebrate pa ang neighborhood, naaresto na si Scott. Tinanggihan ni Scott ang kanyang Miranda rights at pumayag pa na makipag-usap sa mga pulis ng walang abogado na alam kong magpapagalit sa ilan sa inyo. Sa tingin ko, maliban kay Scott, lahat ay sasang-ayon na palaging kumuha ng legal counsel bago gumawa ng anuman, guilty ka man o hindi. Marahil ay hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya. Sa trahedyang turn of events, kailangang kumuha ng permiso mula sa magulang o guardian ang mga opisyal bago sila magsimula dahil technically juvenile pa si Scott. Nakalulungkot, ang tanging guardian na available noong gabing iyon ay ang kanyang nakatatandang kapatid na si Stephen A. Nakakakita lang sa kanya na pumatay sa higit kalahati ng kanyang pamilya. Ang susunod na aksyon ni Stephen A. ay lubhang matapang. Hindi lang siya pumayag na magsilbing temporary guardian ni Scott, kundi pinanood niya rin ang pagtatanong kay Scott. Alam kong patay na silang lahat. Paano mo alam yan? Gaya ng sinabi ko, kahit na parang hindi ko pisikal na ginagawa ito, nakikita ko pa rin ang lahat at nakikita ko silang gumagalaw, patuloy lang akong bumaril hanggang huminto sila sa pagdalaw. Tinutukan ko ang ulo nila at ganoon. Tinutukan mo ang ulo nila. Nang makita kong gumagalaw pa sila, kahit na parang nasa ganitong estado ako, ayaw ko namang magdusa sila sa sakit ng sabay. Okay. Balik tayo sandali. Sa itaas, pumasok ang nanay mo, di ba? Binuksan ang pinto. Pupuntahan mo pa ba? Loaded na ang baril. Ilang beses mo siya binaril? Mga 5-7 beses sabi ko. Saan mo siya binaril? Anong parte ng katawan? At pagkatapos ang torso at dibdib. Okay. At pagkatapos narinig ng tatay mo ang mga putok at umakyat siya. At pagkatapos sa likod niya. Likod niya. Okay. At pagkatapos bumaba ka sa hagdan. Naloaded ang baril at pumunta ka sa kusina. At pagkatapos ang iba. Ilang beses mo binaril ang kapatid mo? 3 beses. Saan mo siya binaril? Nakaupo siya, kaya parang chest region. At sino ang iba pang binaril mo? Lola. Lolo. Chest region. Chest region. Ilang beses mo siya binaril? 4 na beses sa tingin ko. 4 na beses. Gaya ng alam ko dahil may mga bagay sa tainga ko. Muffled pero gaya rin ng hindi fully naroon nang naglo-load ako ng mags at nang ginagawa ko ito. Parang tinatanong ko ito pero hindi ko mapigilan parang subconscious na kailangan kong gawin ito. Naramdaman mo bang galit sa ilang sandali? Okay. Kawili-wili. May sinabi ka kanina at gusto kong siguraduhin na naalala ko ng tama para tanungin ka tungkol dito. Sinabi mo tungkol hindi ka talaga mentally naroon. Hindi, gaya ng nangyayari ang lahat parang nanonood lang ako. Parang nasa malayo ako sa isip ko. Nararamdaman ko pa rin na nakikita ko ito at alam kong ginagawa ko ito. Parang hindi ako yon. Pero alam mo kung ano ang ginagawa mo. Alam mo kung anong oras nangyari ito, di ba? Naalala mo ba ang oras? Mga 12 dahil sa parang sorry, di ba? Kaya mga anong oras? 11 oras 30 minuto 12 mga ganoon. Sabi ko 11 oras 58 minuto 50. Sinadya mo ba yon? Ano? Iniisip ko gaya ng mga Happy New Year type ng oras. Iniisip mo bang gawin ito? Gaano katagal mo itong pinlano? Oh, hindi. Pero mainly isang araw gaya ng nakita ko, gaya ng ganoon ba iniisip mo ito buong araw ngayon? Hindi ako masyadong nag-isip. Kaya, iniisip mo na kukunin mo ang baril ng kapatid mo at babarilin ang lahat. Inilarawan ni Scott ng detalyado sa mga opisyal ang mga pagpatay.
Malaya at tapat niyang inamin ang lahat at walang pinakita na pagsisisi. Samantala, makikita ang kanyang kapatid na lumalaban sa kanyang sariling damdamin at, syempre, ang kanyang malaking pagdurusa. Pagkatapos, syempre, ikukwento ni Scott ang narrative ng eksakto gaya nito, na iniisip niya ng violent ng mahigit 1 taon, at gusto niyang saktan ang kanyang mga bully, isang kapitbahay na diumano'y sinaktan siya, at kahit ang buong pamilya niya. Sinabi lang ni Scott na hindi siya inaabuso ng mga pulis nang tanungin siya kung bakit hindi niya binaril ang aso o pusa. Pagkatapos sumagot, nagtanong siya ng sarili niya. Pwede ba akong pumunta sa mental hospital kaysa sa jail? Ang mga tanong tungkol sa kasong ito ay lalong lumakas pagkatapos alisin si Scott sa interrogation room at sisingilin ng 4 na counts ng first-degree murder. May kahangahangang history siya ng nakakabahalang thoughts at unsettled. Kaya may claim ng insanity. Pero well-spoken, sensible, at acutely conscious din siya. Isang mahabang legal, psychological, at ethical battle ang sumunod tungkol sa treatment ni Scott. Bukod dito, inangkin ni Scott na narinig niya ang tinig na bumubulong, "Welcome to the side of evil." Isinasaalang-alang lahat ito, nagkonklusyon si Ea Santina na nakaranas si Scott ng dissociative episode na nagdetached siya sa reality noong gabi ng mga pagpatay. Para sa kanya, hindi ito cold-blooded killer lang, kundi ang shattered experience ng schizophrenic mind. Kaya, nagtestify siya na legally insane si Scott noong panahon ng mga murder, at ang kanyang sakit ang nagpigil sa kanya na makilala ang tama at mali. Inangkin niya na hindi siya dapat iproseso sa ilalim ng batas ng New Jersey. Binanggit niya ang family history ng mental illness para suportahan ang kanyang opinyon. Naniniwala siya na ang sakit ay kumapit lang kay Scott at naroon ang lahat ng hereditary components. Hindi lahat sumang-ayon sa kanyang conclusions. Kahit si Ea Santina ay umamin na may gap sa kanyang diagnosis, na nagsasabing karamihan ay base sa self-reports at hindi siya nagbigay ng medication para sa schizophrenia ni Scott. Isa sa pinakakilalang forensic psychiatrist sa VS, si E. Part Dietz, ay tinawag ng prosecution para i-test ang defense. Si E. Dietz ay nagtestify sa maraming high-profile criminal prosecutions. Kaya, kung pamilyar ang pangalan, dapat. Sa kaso ni Scott, inalis niya ang anumang posibilidad ng duda. Hindi niya iniisip na may tumor si Scott na nakakaapekto sa thinking o insane o schizophrenic siya. Sa halip, natukoy niya na may autism spectrum disorder si Scott, na characterized ng obsessive-compulsive behaviors. Inangkin ni S. Dietz na hindi delusional si Scott. Siya ay rule-bound, stiff, at socially awkward. Binigyang diin niya na ang dissociation ay hindi insanity at nag-speculate na maaaring nakaranas si Scott ng temporary psychological phenomenon na kilala bilang depersonalization, isang uri ng dissociation. Mukhang alam na alam ni Scott kung ano ang pinapasok niya. Binanggit niya ang thorough preparation, investigation, at mahabang paghihintay sa dilim. Inangkin niya na hindi ito behavior ng taong nahuli sa psychotic spiral o nawala sa hallucinations. Sa halip, straightforward, deliberate ito. Malaki ang trabaho ng jury. Kailangan nilang matukoy kung legally insane si Scott o guilty. Nagdesisyon sila pagkatapos ng ilang araw ng testimony at pag-iisip sa expert opinions sa parehong panig. Pagkatapos ng mas mababa sa 5 oras ng deliberation, nag-convict sila kay Scott Cologi sa lahat ng first-degree murder charges pati na rin ang weapons charge noong Pebrero 2022. Tahimik na nakaupo ang 20 anyos na Scott nang ibaba ng korte ang isa sa pinakamalalang youth penalties, 150 taon sa prison. Effectively, hindi na siya lalabas dahil kailangan niyang magsilbi ng hindi bababa sa 127 taon at 6 na buwan bago maaaring isaalang-alang sa parole. Hindi nakakagulat, hiniling ng kanyang defense team ng leniency, na binanggit ang kanyang edad at psychological issues para suportahan ang request ng minimum 30-year sentence. Pero hanggang 2025, tinanggihan ang kanyang appeal. At malamang na hindi magbago sa totoo lang. Sa totoo lang, mas conflicted ako kaysa resolved pagkatapos basahin ang kaso ni Scott Cologi. Hallucinations, dark jokes, at desperate cries for help ang lahat ng warning signs, pero hindi dumating ang actual help. Sa tingin ko, undervalued ng legal system ang katotohanang humingi ng tulong ang batang ito ng maraming taon at hindi lubusang naunawaan ang kanyang mental state. Nakalulungkot, mukhang pinigilan siya ng kanyang ina ng maraming beses dahil sa takot na maaari siyang ilagay sa institusyon.
Sa huli, sinusubukan lang niyang panatilihing ligtas siya. Marahil, gayunpaman, siya rin ang nagseal sa kapalaran ng pamilya. Paradoxically, ngayon siya ay nasa lugar na mas masahol kaysa institution. Huwag akong intindihin ng mali, hindi ko iniisip na dapat siyang malayang makipag-interact sa publiko sa anumang sitwasyon. Malinaw na mapanganib at psychologically disturbed siya. Gayunpaman, mukha rin siyang nakatira sa dreamlike world, plagid ng paranoia at delusions, at palaging humihingi ng tulong. Kaya, talaga bang dapat sa prison si Scott? Mataas talaga ang standard para sa legal insanity sa tingin ko. Nawala kay Steven Yea ang halos lahat, kasama ang kapatid na babae, magulang, at sa isang paraan, kahit ang kapatid. Sabay na naglibing si Adrian ng kanyang partner, anak, at manugang. Ang natira lang sa kanila ay mga tanong at memories na hindi mawawala. Ano ang inyong iniisip tungkol kay Scott Kologi? Naniniwala ba kayong nakuha niya ang tamang parusa? Maraming salamat sa panonood at paglaan ng oras ninyo dito ngayon. Ang suporta ninyo ay napakahalaga at nagpapahintulot sa channel na ito na magpatuloy sa paglikha ng content na nagpo-promote ng awareness, reflection, at mindfulness. Bawat view, comment, like, at share ay nakakatulong na palakasin ang community na ito at ginagawang lugar ito kung saan nagsasama-sama ang curiosity, thoughtfulness, at vigilance. Ang pagiging bahagi ng journey na ito ay nangangahulugan na tinutulungan nyo ang pagbuo ng space na pinahahalagahan ang learning, observation, at staying aware sa mundong minsan ay unpredictable. Kung hindi pa kayo, siguraduhing mag-subscribe, pindutin ang bell icon, at i-on ang lahat ng notifications para hindi kayo makaligtaan ng bagong video. Huwag kalimutang mag-like, share, at comment. Ang engagement niyo ay nakakatulong sa channel na ito na maabot ang higit pang tao at panatilihing active at connected ang community. Bawat interaction, gaano man kaliit, ay nakakatulong sa pagbuo ng space kung saan encouraged ang awareness at mindfulness at bawat tinig ay mahalaga. Ang inyong feedback, suggestions, at thoughts ay nakakatulong na gabayan ang channel at gawin itong mas mabuti para sa lahat. Bago kayo umalis, maglaan ng sandali para mag-pause, mag-reflect, at manatiling mindful sa inyong sarili at sa mga nasa paligid ninyo. Pagkatiwalaan ang inyong instincts. Maging aware sa inyong surroundings. At gumawa ng maliliit na aksyon na makakaprotekta sa inyo at sa mga taong mahal nyo. Kahit simple acts ng caution at observation ay maaaring gumawa ng malaking difference sa everyday life. Maraming salamat ulit sa pagiging dito, sa pagsuporta sa channel na ito, at sa pagpili na manatiling informed at alert. Manatiling ligtas, manatiling vigilant, at kita-kits sa susunod.